sa'yo. Wala nang halong paligoy-ligoy itong si Aling Tiyato nang manghingi siya ng pabor sa ating bida na baka naman daw po pwede siyang tulungan ni Atty. Matias. Dahil matapos daw pakasalan ng anak niya ang lalaking na pangasawa nito ay ginawa na siyang punching bag. Hindi naman siya binigo ng ating bida at sa katunayan nga ay pinagpaalam niya agad ito kina CRD at Ka Lorena. Nagtaka naman si Ka Lorena dahil bakit daw napakabilis namang kausap ni CRD ngayon at hindi siya makapaniwala. Sagot naman ito na mas okay na daw yun na maging busy si Lilet sa ibang bagay para madistract siya. At hindi na nga sumagi sa isip niya ang issue ni Ino pagkat alam niya nila ang katotohanan na rapist talaga ang anak nila. Sa kabilang banda naman, kapansin-pansin naman itong abogado ng mga Ingano na parabang nagkakampihan silang dalawa ni Patricia na hindi bigyan ng pamana ang ating bida na si Atty. Lilet Matias. Sabi nga kasi ni Patricia na sa dinami-rami daw ng gusot at sakit ng ulo na dinulot nitong si Matias sa kanilang pamilya ay dapat lang na si Trixie lang ang nag-iisang tagapagmana ni Ramir. Gayon din naman ang sinabi ng abogado na si Patricia at Trixie na lang daw ang ilagay sa last will and testament niya. Palibhasa ang dalawang ito ay matagal nang iniiputan ang tatay ng ating bida at sa katunayan nga ay sila pa ang tunay na magulang nitong si Trixie. Kaya naman kung isa ka din sa mga nagnanais na matuklasan agad ni Ramir ang pangangalun niya ni Patricia sa kanya, ay i-click lamang ang like at subscribe button. Maaari ka ring mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at sugestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.